naman pong masayang pagbati, mga minamahal nating mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po kaming nagagalak at natutuwa at tayo po muling magkakasama-sama ngayon. Tayo po nasa ikapito ng topic, mga saligan ng propesiya. At atin pong muling babanggitin muna mga pangalan ng nag-notify at atin pong babasahin ang kanilang mga pangalan. Shimi Historilio, Maria Cecilia Lopez, Emilio de la Cruz Jr., Roel Tabutabo, Flora May Ureta, Flor Dagus, Renz Romero, Edwin Peras, Loida Filipina, Mirna Medina, mga ka-safety, Janet Jason, Feli Gallardo, Claricel Quezon, Regem Musico, Luz Pajardo, Herman Marasigan, Sinaida Pagsanghan, Yodi Avenido, Lea Santos, Jeremias Corpus, Maria Bacan, Christian Edison, Marty, Romel Serra, Josephine Porras, Edwin Gonzalez, Ezekiel Bobiles, Marilyn Ligaspi, Eugenio Gabrielo, Randy Gabia, Jojo Pajardo, Elegio Arguero, si Leo Iborra, Lucia Ocampo, Marian Olpina, Jose Tanay, Ronel Castillo, Rolando Luna, Marlon Magsayo, Adia Almasco, Ares Pap, Miles Orpia, Bern Fronda, Francisca Sosa, Edwin Ricalde, Ann Reis, Nestor Mariano, Rosana Elcano, Romeo Tejada, Lirio Regis, Nestor Mariano, Leonardo Padriquela, Noel Bombeo, Jolie D, Ruben Valentino, Sato Romero, Margie Bandol, Mary Jane Maluluyon, Pedilino, Jan Cedric, Ronald Duanetes, Rowella Maniquis, Adela Hara, Yantos Vicente, Team Kaeskwela, Maripe Asitura, Mario Palatao, Eunice Salacan, Helen Sanchez. Hindi po nagpadala o nag-notify ng kanilang mga pangalan, ang mga babanggitin ko. Ito po ay mga churches na talaga pong sila ang ginagamit nilang source ng kanilang lesson ng ating lesson review ay ito pong ating Solid Rock Ministry. Babatiin po natin unang-una ang Bagasbas at ang Binson Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nagagalak na kami po ay pinahihintulutan ninyo na makatulong sa inyong church pagdating po sa pag-aaral ng ating lesson. Gusto rin po namin muling batiin ang Angono Seventh-day Adventist Church. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Gusto rin po namin batiin ang Project 8 Seventh-day Adventist Church. Meron po tayong naka-schedule na pagbisita sa Frisco, Quezon City. Ngayon po May 24. Magkikita-kita po tayo sa Frisco Seventh-day Adventist Church. At meron po kaming nabalitaan. Hindi po kasi namin ito nakita talaga ng aktual. Pero ang Pasig Seventh-day Adventist Church po ay ginagamit din ito na source ng kanilang lesson review. Nagagalak po kami na nakakatulong kami sa inyo mga kapatid. At meron po tayong pina-final na appointment sa Bulak, Santa Maria, Bulacan. Wala pa pong final na schedule pero sisikapin po namin na mabisita kayo. At yung pong lahat na may mga imbitasyon, kung maaari lamang po talagang magkita-kita tayo, kaya lamang po ay talagang napakalayo natin sa isa't isa. Nasa Bicol Province po kami. Paminsan-minsan lamang po kami pumupunta sa Manila para bisitahin ang aming mga anak. At doon po namin kinukuha ang pagkakataon para po makapunta sa mga churches na pwede namin bisitahin. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. At gaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay nasa ikapito ng topic, mga saligan ng propesiya. At kagaya po ng ating
ginagawa, hinihiling po muna natin ang patnubay ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Muli po, narito kami. Gusto po naming ipagamit sa inyong aming mga sarili upang lalo pong maipalaganap ang inyong banal na salita sa inyong mga anak at sa aming pong mga kaibigan. Nawa po gabayan kami sa pag-uusap-usap namin tungkol po sa inyong banal na salita at tulungan po ang aming mga subscribers, ang aming mga kaibigan, ang aming mga viewers na mas maunawaan po namin ang gusto mong iparating sa amin sa pamamagitan po ng Lesson Quarterly. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa Isaiah 6:8 at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayon sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ang karapatan ng Diyos upang sambahin ay nakabatay sa katotohanang siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Apokalipses 4:11. At gayon din ang kanyang karakter. Sa pag-aaral at pagkatuklas ng katangiang ito ng Diyos, tayo ay nag-uumpisang maunawaan bakit ang tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang mga pahayag kung paano ang tao ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ating tutuklasin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kalagayan ng tao upang siya ay masamba natin sa katotohanan at sa Espiritu. At tayo ay magiging saksing tunay at natatanging bayan ng Diyos na ipinahahayag ang kadakilaan niya na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaluwalhatian. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang pangunahing hakbang at layunin ng pagkatawag sa atin ng Diyos? Pangalawa, ano ang layunin at tungkulin ng dalawang kirubin na inilagay ng Diyos sa silangan ng Eden? Pangatlo, ano ang common sa pangitain ni Ezekiel, Isaias at Juan Revelador? Pang-apat, sa pag-aayos ng kampamento ng Israel, paano ito makakatulong sa pag-unawa ng mga pangitain tungkol sa luklukan ng Diyos? At panglima, paano nagkaiba ang kahahantungan ni Satanas at ang mga taong mga liligtas? Balikan po natin ang question number 1. Ano ang pangunahing hakbang at layunin ng pagkatawag sa atin ng Diyos? Alright, muli po ay magandang araw po sa ating lahat. Titingnan po natin ngayon ang sinasabi sa Isaiah 6:1-8. Noong taong mamatay ang Haring Uzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin, bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang muka at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayon sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may mga maruruming labi, ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may mga maruruming mga labi, sapagkat nakita ko ang aking mga mataang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayo, inilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ang mga pang-ipit mula sa dambana. At hinipo niyaon ang kanyang bibig, ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayon sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So, mga minamahal, napakaliwanag po ng kinakailangan nating unang hakbang sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Una, makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kinakailangang maging maliwanag na maliwanag sa atin kung ano ang karakter ng Diyos.
Sapagkat kapag hindi natin nakita ang karakter ng Diyos, yung tunay na kanyang karakter, tiyak, maaaring magdadala ka ng tamang doktrina, subalit mayroong maling espiritu. Kaya napakalaga po na makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos o yung tunay na kanyang karakter. Upang makita natin yung ating tunay na kalagayan sapagkat tayo po sa ating sarili, tayo'y mga self-righteous. Feeling natin tayo ay matuwid. Hindi ako gumagawa ng ito, hindi ako gumagawa ng ganyan. Ang akala natin, okay na tayo. Subalit kagaya ni Isaias, nung makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, doon niya nakita ang tunay na kanyang kalagayan na siya pala ay tila maruming basahan sa harapan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So ito po ang napakahalaga na makita natin yung karakter ng Diyos at ikukumpara natin yung ating sarili na tayo'y tunay na napakalayo. Otherwise, tayo po ay magiging mga self-righteous at dahilan sa tayo ay self-righteous, hindi tayo maaaring maging liwanag na kagaya ng sinasabi ng Panginoon sapagkat ang ihahayag natin yung ating sariling liwanag na wala tayo. Ang kailangan natin ang liwanag, kaluwalhatian ng Diyos, hindi ng ating sarili. At kapag nakita natin ito, tayo'y matututong mangumpisal at humingi ng tulong sa Panginoon na tayo'y malinis. At alam po ninyo, hinipo ng baga ang labi ni Isaias. Ibig sabihin, kinakailangang maging malinis ang ating mga puso sapagkat kung ano ang nilalaman ng puso, yun ang lalabas sa ating mga labi. So yun pong paglilinis ng labi, ibig sabihin, kinakailangan malinis ang ating mga puso. Doon pa lang natin maihahayag ang tunay na liwanag ng Diyos. Kapag tayo ay nabago, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating representation. Kaya napakalaga po, makita natin yung tunay na karakter ng Diyos. Sapagkat yun lamang ang dahilan at paraan upang makita natin ang ating mga pangangailangan. Kung magkagayon tayo'y matututong humingi ng tulong ng Diyos at ang Diyos naman ay handa na tayo'y tulungan once na ating madama ang ating mga kahinaan. Okay po, at sa ating pong pangalawang katanungan, ano ang layunin at tungkulin ng dalawang kirubin na inilagay ng Diyos sa silangan ng Eden? Alright, tingnan po natin sa Genesis 3, 21 hanggang 24. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iniunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupang pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden, ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ayan, dito po, as sinasabi po, yung mga kirubin ay inilagay ron upang ingatan na huwag silang makakain ng punong kahoy ng buhay sapagkat nasa kanila na ngayon yung kahinaan na bunga ng kanilang pagkakasala. So hindi maaari na pahintulutan ng Panginoon na tayo'y mabuhay magpasawalang hanggan na puno ng kasalanan o may kasalanan. Kinakailangan tayo ay malinis. Kaya nga, naglagay ang Panginoon ng kerubin doon sa silangan ng halamanan ng Eden na yung sinasabing naglagay ay mula sa Hebreyong salita na shakan, ng wika sa ating leksyon, tabernacle. At alam po natin na kapag pinag-uusapan yung tabernacle, dito yung paraan para ang tao ay makalapit sa Diyos. Makilala ng tao ang tunay na karakter, katangian ng Diyos at matutong kanyang sambahin, purihin at sundin ang Panginoon at pahintulutan na maghari sa kanyang buhay.
Kaya dito po, yung pagpapalaya sa kanila at paglalagay ng mga keruben, ang ibig sabihin, nagtabernakel doon o tumahan doon ang mga keruben. Ito'y nagpapakita na yung pagpapaalis ng Panginoon sa mga tao o kay Adan at Eva ay hindi nangangahulugan na sila'y itinaboy at binaliwala na. Sa halip, yung mga kerubin, tabernakel, tumahan, doon nakasama nila. They were not abandoned. Hindi sila pinalayas at iniwanan na. Instead, ang kerubin, tabernakel in the east of Eden upang maunawa ng mga tao na ang Diyos hindi sila inaabandona sa kabila ng kanilang kasalanan. Ito ay nagpapakita na ang Diyos talaga gusto na maligtas, maibalik ang tao doon sa Eden. Subalit, kinakailangan lang muna nilang makilala ang tunay na karakter ng Diyos at kanilang nasain na paglingkuran ng Diyos, sundin sa lahat ng kanyang kalooban at sila ay maibalik. So, God tabernacle. Dito po, ginagawa yung pamamaraan para ang tao ay malinis sa kasalanan at maibalik sa orihinal na kanyang tahanan. Okay po, at pangatlo nating tanong, ano ang common sa pangitain ni Ezekiel, Isaias at Juan, Revelador? Sige po ating basahin dyan sa Ezekiel 1:4 hanggang 14. Ano ang sinasabi? At ako'y tumingin at narito isang unos ng hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy, at mula sa gitna niya ay nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay, at ito ang kanilang anyo. Sila'y nagkawangis ng isang tao, at bawat isa ay may 4 na mukha, at bawat isa sa kanila may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa, at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya, at sila'y nagsisikinang na parang kulay ng pansong binuli. At sila'y may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Sa kanilang 4 na tagiliran, at silang 4 ay may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang mga pakpak ay nagkakadaitihan. Sila'y hindi nagsisipihit ng sila'y yumaon. Yumaon bawat isa sa kanila na patuloy. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, sila'y may mukhang tao, at silang 4 ay may mukha ng leon sa kanyang tagiliran, at silang 4 ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran. Silang 4 ay may mukha rin ng agila. At ang kanilang mga mukha at kanilang mga pakpak ay nagkahiwalay sa itaas. 2 pakpak ng bawat isa ay nagkakadaitan, at ang 2 ay nagsisitakip sa kanilang mga katawan. At yumaon bawat isa sa kanila na patuloy kung saan naparoroon ang Espiritu, doon sila nangaparoroon, sila'y hindi nagsisipihit ng sila'y yumaon. Tungkol sa anyo ng mga nilalang na may buhay, ang kanilang katulad ay para mga bagang nagniningas, para mga sulo, ang apoy ay tumataas at bumababa sa gitna ng mga nilalang na may buhay, at ang apoy na maningas. At mula sa apoy ay may lumabas na kidlat. At ang mga nilalang na may buhay ay nagsitakbo at nagsibalik na parang kislap ng kidlat. So kung titingnan po natin itong tala na ito ni Ezekiel at ni Isaias sa Isaiah 6:1 hanggang 6 at sa Apokalipsis 4:1 hanggang 14, makikita po ninyo na inilalarawan dito na ang Diyos, He is exalted. Siya ay mataas at nagniningning. At ang lahat ng mga kinapal ay naglilingkod sa Kanya. Yung mga anghel ay nagtatakip ng kanilang mukha sapagkat tunay na napakadakila at napakaliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. So, dito po ipinapakita na talaga ang Diyos ay karapat-dapat sa pagsamba, sapagkat hindi lang siya makapangyarihan sa lahat, hindi lang sapagkat nilalang niya ang lahat ng bagay, kundi
ang kanyang karakter ay nagpapahayag ng tunay na kaliwanagan. Ito po yung sinisimboluhan ng kaluwalhatian. Yung karakter ng Diyos na walang katulad, na puro liwanag, puro kabutihan, punong-puno ng pag-ibig. Kaya ang lahat ay sumusunod kung saan sila aakayin ng banal na Espiritu. Hindi sila kumukontra. Sa halip ay sumusunod ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Okay po, at sa pang-apat po nating katanungan, sa pag-aayos ng kampamento ng Israel, papaano ito makatutulong sa pag-unawa ng mga pangitain tungkol sa luklukan ng Diyos? So tingnan po natin dyan sa bilang 2:3. Pagkatapos ay 18, pagkatapos 25. Ano po ang sinasabi? At yaong tatayo sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatan ng araw, ay ang mga watawat sa kampamento ng Huda ayon sa kanilang mga hukbo, at magiging prinsipe sa mga anak ni Huda ay sina Aso na anak ni Abinadab. Sa dakong timugan ay maglalagay ang watawat ng kampamento ng Ruben ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe ng mga anak ni Ruben ay si Elisur na anak ni Sejur. Sa dakong kanluran ay maglalagay ng watawat ng kampamento ng Ephraim ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe na sa mga anak ni Ephraim ay si Elisama na anak ni Amiud. Sa dakong hilagaan ay maglalagay ang watawat ng kampamento ng Dan ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Dan ay si Asiher na anak ni Amisaday. So dito po, kung ating pong titingnan, mayroong 4 na watawat sa silangan, sa kanluran, sa hilagaan, sa timugan. At ayon po sa tradisyon ng mga Israelita, ang isang watawat ay mayroong larawan ng tao. Yung isa namang watawat, larawan ng agila. Yung isang watawat may larawan ng leon. At yung isa naman ay mayroong larawan ng baka. Ito po yung mga nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain na mga larawan. Tao, mukha ng tao, mukha ng baka, mukha ng leon, mukha ng agila. Ibig sabihin po, ang Diyos ay ninanais na ang lahat ng tao, sa silangan man, sa kanluran, sa hilagaan o sa timugan, ang lahat ibig niyang lalapit sa Kanya. Ibig niyang makilala siya. Ibig niyang matutunan nilang siya'y sambahin sa espiritu at sa katotohanan, makilala yung kanyang tunay na karakter, makita yung tunay na kaluwalhatian ng kanyang pagiging Diyos, at sa gayoy sama-samang sumamba sa Kanya. So ito po ang ibig ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, bilang tayo na nananampalataya na tayo yung mga anak ng Diyos, kinakailangang ang ating ipapahayag ay yung dakilang kaluwalhatian ng Diyos. Kinakailangan na sa bawat doktrina na ating pinanghahawakan, makita natin yung pag-ibig ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, yung kanyang pagnanais para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sapagkat kung ang atin pong ituturo puro doktrina, subalit hindi natin ito na i-correlate doon sa tunay na karakter ng Diyos, baliwala po ang lahat ng ito. Kaya kinakailangang mahayag ang tunay na karakter ng Diyos saan mang doktrina mayroon tayo. Maging yan ay doktrina sa stewardship, doktrina tungkol sa Sabat, doktrina tungkol sa kautusan, doktrina tungkol sa mga pagkain, lahat yan ay dapat na nahayag yung tunay na karakter ng Diyos. Malimit po kasi, ang ating emphasis ay dun sa ito, bawal yan, hindi ito gusto ng Diyos, hindi natin nakikita kung paano ito ay naghahayag ng pag-ibig ng Diyos. Subalit ang lahat pong yan, kapag ating pinag-aralan, ay nagpapahayag po ng malaking concern ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Isaias, kung iyo lang sinunod ang aking mga kautusan,
ang iyong kapayapaan sana ay parang ilog, at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat, at ang iyong binhi ay dumami sana ng kagaya ng buhangin sa dagat, at wala sa kanila ang mapapahamak. Ibig sabihin po, ang mga kautusan ng Diyos, ibinigay niya upang tayo ay protektahan. Hindi para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya hindi po maaaring pagsamahin yung kaligtasan at yung ating gawa na sasabihin maliligtas tayo dahil sa ating mga ginagawa. Ibig sabihin po, tayo ay naliligtas sapagkat tayo ay minamahal ng Diyos at siya ay may mga kautusan, sinusunod natin hindi para tayo ay maligtas, kundi sapagkat nananampalataya tayo na ang Diyos mahal na mahal talaga tayo at ibig niya na tayo'y iiwas sa napakaraming suliranin. Ano po? So, ang layunin po ng mga kautusan ng Diyos, ilayo tayo sa mga kasakunaan. Hindi para tayo ay ibigin niya. Iniibig niya tayo, kaya siya ay mayroong mga kautusan at sapagkat tayo'y nananampalataya sa kanyang pag-ibig, susundin natin ng buong puso, ng buong lakas ang kanyang mga kautusan sapagkat alam natin na ito'y sa ating sariling ikabubuti. At ngayon po sa ating huling katanungan, number 5, papaano nagkaiba ang kahahantungan ni Satanas at ng mga taong mga liligtas? So, titingnan po natin sa Ezekiel 28:11 hanggang 17, tingnan natin paano ba nagkasala si Lucifer o saan ba siya nagmula. Bukod dito, yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinataka ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos, lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang mga sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx, ang jaspe, ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at ang iyong mga plauta ay napa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nanghanda. Ikaw ay pinahirang kirubin na tumatakip, itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong malakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa kalikuan, ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan, aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. So dito po, inilalarawan po si Lucifer doon sa hari ng Tiro. Subalit ang totoong pinag-uusapan dito ay si Lucifer. Sapagkat sabi siya ay nasa halamanan ng Eden nung pasimula at siya ay maluwalhati. Siya ay isang kirubin. At ang wika siya ay nais sa itaas ng bundok ng Diyos. Ibig sabihin, he is exalted. Napakataas ng kanyang katungkulan. At ang kanyang anyo talaga namang hahangaan mo. Dahilan upang siya'y magmataas na isiping maging kapantay ng Diyos. Dahilan doon, siya ay nagkasala. Hindi sapagkat ginawa siyang mahina ng Diyos, kundi sapagkat siya ay halos kagaya ng Diyos. Na anupat inisip niya, maaari siyang maging kapantay ng Diyos o maaaring lampasan pa nga niya ang Diyos. Tingnan pa po natin sa Isaiah 14:12 hanggang 14. Anupat nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang napahina sa mga bansa, nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampas sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kataasan, kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So, maliwanag po. Si Satanas nagmataas
at nanatiling nagmamataas at ibig niyang pantayan ang Diyos. Yun ang kanyang ginawa. So, balik titingnan po natin ang tao na dating nasa halamanan din ng Eden, nagkasala, subalit ano ang nangyari? Sa Apokalipsis 14:1 hanggang 12. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya 144,000 may pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ama ay nasusulat sa kanya-kanyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog, at ang tinig ng aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaring matuto ng awit kundi ang 144,000 sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi mga nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero, at sa kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. At nakita kong ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at ang kanang wika ng bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at mga bukal ng tubig. At ang ibang pangalawang anghel ay sumunod sa nagsasabi, naguhan dakilang Babilonya, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila at nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay nagpailang lang magpakailan-kailanman, at siya'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. So, maliwanag po, kapwa sila nasa Eden, kapwa sila nilikha na talagang almost perfect. Ano po? Halos kagaya ng Diyos. Mababa lang ng konti kaysa Diyos. Datapwat kapwa nagkasala. Subalit ang pagkakaiba, yung tao ay natutong magsisi at sinunod ang kordero saan man siya pumaroon. At natutong sambahin ang Diyos at nawala yung lahat ng kasinungalingan sa kanilang mga labi. Ibig sabihin, nalinis ang kanilang mga puso na anupat sinasamba nila ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Hindi lang sinasabing sumasamba, kundi talagang sumasamba, niluluwalhati ang Diyos at ipinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at nananawagan na ang lahat ay sumamba sa Diyos. At nagtitiyaga na sundin ang utos ng Diyos, anumang gawin ng kaaway, anumang pag-uusig ang gawin. Sila'y naninindigan sapagkat sila'y nagkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kadahilan ng ito, sila ay makakasama ng kordero magpasa walang hanggan. Datapwat si Lucifer at ang kanyang mga kasamahan na natiling ang ibig, ang sarili, ang maghari sa kanilang sariling buhay. Sila ang masusunod. Sila ang maging Diyos. Sila ang maging Panginoon. Kaya napakahalaga mga minamahal na matutunan nating magpakumbaba, makilala ang tunay na karakter ng Diyos, at sa gayon tayo'y magkaroon ng kapakumbabaan, kilalanin ang ating kamalian at hingin natin ang kapatawaran ng Diyos, ang paglinis ng ating mga puso
ng ating isipan sapagkat ito ay sadyang nagising at naging likas na natin yung pagiging makasalanan. Datapot salamat sa Diyos, mayroon siyang paraan upang baguhin ang ating mga karakter sapagkat tayo'y mahal na mahal na mahal ng Diyos at wala siyang ibang ninanais kundi tayo'y makasama niya magpasa walang hanggan. Okay po, at yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, makilala ang kasalanan, at malinis sa lahat ng kalikuan ang daan upang maging tagapahayag ng mabuting balita. Number 2, nang ang tao ay magkasala, sila'y pinalabas mula sa Eden, hindi upang ihiwalay sa Diyos, sa halip ay upang makilala na ang buhay ay nakabatay sa pag-ibig at pagkakilala sa Diyos. Number 3, ang Diyos ay banal, banal, banal at marapat sambahin o pagkatiwalaan. Number 4, ang bisyon ni Ezekiel, Isaias at ni Juan ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, banal at marapat sundin. At panglima, tulad ni Satanas, ang tao ay nagmataas at sumuway. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos na kinikilala ang tao at sumamba sa Diyos, sila'y makakasama ng Diyos sa kaharian. Subalit si Satanas na patuloy na nagmamatigas ay mapapahamak. So mga minamahal, sana po nakatulong muli tayo sa pag-aaral na ito. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po namin banal, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. O Amang banal, iyo po nawang tulungan ng bawat isa sa amin na aming makita ang iyong tunay na karakter. Kaya tulungan kami na maging masipag sa pag-aaral ng iyong banal na salita at tulungan kami ng banal na espiritu sa pag-unawa upang makita po namin ang tunay na iyong karakter at sa gayon maihayag po namin ito sa mga tao sapagkat matututunan namin ang magsisi at hilingin ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang kami ay baguhin. O Amang banal, salamat po sapagkat ikaw ay handang-handa na kami tulungan, kami iligtas. Salamat po sapagkat wala kang ibang iniisip kung hindi ang kami ay maligtas. Tulungan nawa kami ng banal na espiritu na magkaroon ng lubos na tiwala at pagpapasakop sa iyong kapangyarihan at sundin namin lahat ng iyong kalooban sa pagkakilala na ang lahat ng iyong mga kautusan ay para sa aming kabutihan. Salamat po at purihin nawang palagi ang iyong ngalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos, sumating sama-sama hanggang sa susunod po na linggo, tayo'y magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po.